Idinaos sa Cambodia ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong linggo kung saan hangarin niya makapagpaiting sa kapakanan ng mga migrant workers bilang kontribusyon ng mga ito sa ugnayan ng Pilipinas at Cambodia. Ang ulat tunghayan kay Jade Buhoy. Sa kamakailang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia, dito kanyang binigyang pagpupugay ang mga migrant workers na naninilbihan dito. Anya, ang kanilang katatagan ay isang simbolo ng pagiging bayani upang bigyan tibay ang samahan ng Cambodia at Pilipinas. Dito kanya ring kinilala ang kanilang pagsusumikap, hindi lamang sa bawat pamilya, kundi para na rin sa bansa. Sa kanyang pagbisita na matatapos sa September 9, layo ng Pangulo na patatagin ang ugnayan ng bansa sa sektor ng kalakalan, negosyo, pagsugpo sa pandaigdigang krimen gaya ng human trafficking, pati na rin ang pakikipagtulungan sa mga kalapit bansa bago pa man mamuno sa ASEAN sa susunod na taon. Kaya dito binigyan din ng Pangulo na ang sanhi nito ay para sa mas matibay pang samahan na magbubunga ng mas maraming pamumuhunan sa mga pambansang kumpanya. Dagdag pa niya kanyang hihikayatin ang lider ng Cambodia na tulungan ang bansang lumago ang ekonomiya at maisulong rin ang karapatan ng mga manggagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ginulat ng mag-asawang Diskaya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado makaraang sila ay magbitiw ng pangalan ng ilang mangbabatas na umano'y sangkot sa mga anomalyang flood control projects at iba pang proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Naritong ulat. Nagkalaglagan na. Ito ay matapos na pangalanan na ng mag-asawang Pacifico Curly Diskaya at si Sara Diskaya ang mga mambabatas, ilang mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ilang district engineers na umano'y nakatatanggap ng porsyento mula sa pinapatupad na proyekto ng kagawaran. Ito ay mula sa joint sworn statement ng mag-asawa na kanilang inihayag sa ikatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senate Deputy Majority Floor Leader at Committee Chair Rodante Marcoleta. Kaugnay nito ay nakahanda na umano ang mag-asawang Diskaya na maging state witnesses at ilahad ang lahat ng umano'y katiwalian na kanilang nasaksihan. Sa kanilang pagpapatunay ng kawalan ng sala, kanilang inamin na ang mga kongresista at ilang opisyal ng DPWH umano ay humihingi ng porsyento mula sa mga proyekto. Ayon sa kanila, ang 10 to 25% cut ang naging kondisyon upang hindi maantala ang implementasyon ng proyekto. Ayon sa salaysay ni Curly Diskaya, nadawit ang kanilang kumpanya sa sistemang ito. Ito ay bunsod ng matinding panggigipit at pagbabanta mula sa mga mambabatas. Anya, napilitan umano silang kagatin ang katiwaliang sistema kahit na labag sa kanilang kalooban, bunsod ng nakaambang pagkawala ng contract offers. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailangan sama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Kabilang sa mga mambabatas na idinawit ng mag-asawa ay sina former Undersecretary for the Visayas Terence Calatrava, Pasig City Representative Roman Romulo, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang,
Quezon City Representative Arjo Atayde, Aga Party List Representative Nicanor Nicky Briones, Marikina City Mayor Marcelino Marci Chodoro, San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, former Representative Benjamin Agaraw Jr., former Anwaray Party List Representative Florencio Bem Noel, Occidental Mindoro Representative Leo Di Tariela, Quezon Province Representative Reynan Arrogancia, Quezon City Representative Marvin Rillo, Zamboanga Sibugay Representative Antonieta Udela, Aklan Representative Chodorico Haresco Jr. at Quezon City Representative Marivic Copilar. Dawit din sa umano'y 25% na contract cost cut ay sina Representative Saldico at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nilinaw din ng mag-asawa na kanilang sinusunod ang program na ibinigay ng DPWH kahit na 3 to 5% o minsan ay lugi sila sa kontrata. Kanilang pinabulaanan ng paratang na sila ay gumawa ng substandard na proyekto. Gayunpaman, tila may pag-aalinlangan naman si Senator Erwin Tulfo rito dahil imposible anyang makabili ng higit sa 20 luxury vehicles sa kakarampot na kita lamang. Depensa naman ni Curly, ang mga sasakyang ito ay bunga ng kanilang 23 years na pagtatrabaho sa pamamagitan ng St. Gerard Construction at ngayon na lamang umano nakaranas ng mababang kita sa ilalim ng Alpha and Omega bunsod ng naturang sistema. Ilang mga mambabatas naman ay dinawit ng mga diskaya ang dinepensahan ang kanilang pangalan ngayong hapon. Isa na rito si Quezon City District 6 Representative Marivic Copilar na sinabing hindi niya kilala ang mga diskaya at wala umano siyang natatandaang kahit na anong kasunduan sa pagitan nila. Gayon din si San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes na pinabulaanan ang paratang at nais na maghain ng complaint laban kay Curly. At Speaker Martin Romualdez na hindi umano kailanman na tumanggap ng suhol. Samantala, ipinasabina na ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga district engineer at DPWH officials na binanggit ng diskaya. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naging agresibo ang protesta sa Batasan Complex nitong Biyernes na nagbunsod ng pagsasampa ng kaso ng Quezon City Police District o QCPD laban sa mga rallyista. Tunghayan ang ulat mula kay Joey Rodriguez. Magsasampa ng kaso ang Quezon City Police District o QCPD laban sa mga nagsagawa ng kilos protesta sa Batasan Complex nitong Biyernes. Ayon sa QCPD, naging agresibo ang mga rallyista sa gitna ng tensyon at nasugatan ng 8 kapulisan. Anila, nasa 300 individual ang nagprotesta na walang nararapat na permit at nakaharang sa trapiko. Matatandaang nagsimula ang sunod-sunod na protesta kamakailan, bunsod ng anomalya sa mga nawawala at palpak na flood control projects. At ilan sa mga aktivistang grupo na dumalo sa Batasan Rally, ang Kabataan, Bayan Muna at Gabriela Party List. Ayon naman sa opisyal na pahayag ng QCPD nitong Biyernes, mandato nito na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan kaya nagtalaga ng mga kapulisan na namamahala sa sitwasyon. Anila, kahit may freedom of speech ang publiko, ang mga naturang karapatan ay dapat gamitin sa loob ng mga hangganan ng batas at naaayon sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Sa kabilang banda, marina namang kinukundina ng Gabriela Youth Party List ang pagsasampa ng kaso ng QCPD laban sa mga rallyista. Ayon sa Gabriela, ito isang malinaw umano na pag-atake sa mga demokratikong karapatan at mas mabilis pa maaresto sa pagprotesta kaysa sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng kapulisan ng lungsod ng Quezon sa pangyayari at naninindigan na magsasagawa sila ng legal action kaugnay dito upang mapanagot ang mga rallyista. Ako si Joey Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasa higit 2 milyong balota na ang natanggap at nasuri ng Commission on Elections o COMELEC mula sa 6 na probinsya at Special Geographic Area para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections sa October.
Sa 2 milyong balota, nasa 1.95 milyon ang idineklarang maayos o good ballots. 294,422 naman ang isinailalim sa quarantine o on hold, habang 24,996 ang defective ballots. Sa kabila nito, tiniyak ng COMELEC na kumpleto ang verifikasyon ng lahat ng balota sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area kaugnay ng patuloy na maayos at ligtas na proseso ng produksyon ng mga balota. Sa kabilang banda, ibinida ni Education Secretary Sonny Angara ang mga reforma sa sektor ng edukasyon lalo na sa mga guro na ginanap na National Teachers Month Kick-Off Program. Ang ilan sa mga ito ay ang pagbabawas ng 57% school form workloads ng mga guro para makapaglaan ng karagdagang oras sa pagtuturo at mas pinabilis na pagproseso ng 7,000 pesos na medical allowance simula noong nakaraang buwan. Nilagdaan din ng kalihim ang guidelines on the payment of overtime services of teachers para maging gabay sa pagkuha ng mga guro sa overtime pay. Handa naman ang DepEd na mag-hire pa ng mga guro upang makuha ang ideal na laki ng klase sa mga paaralan. Nakiisa naman ang Department of Tourism o DOT kasama ang higit 100 lingkod bayan sa ginanap na 125th Philippine Civil Service Anniversary o PCSA fun run nitong September 7 sa Quirino Grandstand, Rizal Park, Manila. Ang aktibidad ay may temang bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan at ginanap din sa iba't ibang rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bilang pagsuporta ng DOT, naglabas sila ng sariling entry na may temang Kuya Lakbay, isang karakter na nagpapakita ng Filipino tour guide na suot ang barong, salakot at bitbit ang bandila ng Pilipinas. Nakasuot din ito ng Love the Philippines ID tag na sumasalamin sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa turismo. Layunin ng aktibidad na ito na isulong ang kalusugan at pakikipagkapwa-tao sa pamamagitan ng bureaucracy habang isinusulong ang Pamanang Lingkod Bayan Program. Sa kabilang banda, otorisado na ng Toll Regulatory Board ang final tranche ng toll rate adjustments para sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX na magsisimula sa Martes, September 9. Aabot sa 64 centavos ang aumento kada kilometro para sa Class 1 vehicles, 1.29 pesos naman sa kada kilometro naman para sa Class 2 at 1.93 kada kilometro sa Class 3. Ito ay ang pagsunod sa Compliance with Regulatory Procedure and Review bilang bahagi ng approved 2020-2022 petition for periodic adjustments sa SCTEX. Susunod sa News Force. BI sumaklolo sa mag-asawang biktima ng trafficking, bunsod ng hangaring makapagtrabaho sa Thailand. Embahada ng Pilipinas sa Iraq, inabisuhan ang mga Pinoy na huwag bumiyahe sa Sulaimania sa Kurdistan, Iraq. Alex Seala nakamit ang unang WTA title. SP Open susunod sa lineup match. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.